Sa isyu pa rin may kinalaman sa kaso ni Senator Trillanes, ipinasya ng Pasay City Prosecutor's Office na dapat kasuhan ng inciting to sedition sa Senator Antonio Trillanes sa paghihikayat niya sa mga sundalo na patayin si Pangulong Duterte. Kaya naman ang mga naghain ng reklamo laban sa senador, ikinasiya ang pasya ng Prosecutor's Office. Si Erwin Temperante sa detalye. Kinatuan ni Labor Undersecretary Jacinto Paras, Attorney Nasera Maharom Salik, Manuelito Luna at Eligio Malyari ang naging desisyon ng Pasay City Prosecutor's Office na nagsasabing dapat kasuhan ng inciting to sedition si Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Yusek Paras, hindi nila pinepersonal si Senator Trillanes. Sa halip, nais nilang bigyan ng leksyon ang senador sa mga binitawan nitong salita na maliwanag na pambabastos sa kasalukuyang administrasyon. Paliwanag pa ni Yusek Paras, hindi nila sinisikil ang kalayaan ng mambabatas sa malayang paghahayag ng kanyang saloobin, damdamin at opinyon. Ngunit ang hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ng senador na hikayatin ng publiko na mag-aklas laban sa pamahalaan. Ito po yung point na kami ay nagsampa nitong kaso to teach him a lesson. This is not the first time we have filed a first case at marami pang tao, no, na nagsasampa rin sa kanya. Yung sa Davao City may nagsasampa sa kanya. Ayon naman kay Attorney Manuelito Luna, na isa sa mga nagsampa ng reklamo laban kay Senator Trillanes, hindi maaring magtago sa immunity ang senador dahil ang mga binitawan nitong salita humihikayat sa publiko maging sa sandatahang lakas ng bansa na huwag sumunod sa Pangulo na maaring mauwi sa kaguluhan. Dahil sumobra siya sa kanyang mga sinasabi doon sa sitwasyon ng dating Vice President Binay at yung isang businessman, no, na, si Chu, na in-expose nila sa Senado using his position. Yon, he was functioning there as a legislator. Pero hindi siya pinagbigyan ng Korte Suprema. What more dito, while he was in the premises of the Senate, hindi naman naka-session yung Senate at the time, and he was not exercising lawmaking functions. Kaya nga, nayari siya dito, the fiscal found probable cause to indict him to inciting to sedition. Hindi related sa trabaho niya. This is not pure dissent on his part. What he is doing is inciting the people to overthrow the government or to hate no less than our beloved President Rodrigo Roa Duterte. Sa resolusyon na inilabas ng Pasay City Prosecutor's Office, kinakitaan ng sapat na batayan upang sampahan ng kasong inciting to sedition si Senator Trillanes dahil sa mga pananalita na binitawan nito noong Setyembre 5, 2018. Hamon naman ni Attorney Luna sa senador, harapin ang kaso at huwag idaan sa delaying tactics ang diskarte nito. Nag-file sila ng motion para i-postpone yung kanyang arraignment. Despite the fact, nag-post siya ng bail na 36,000 kahapon. Yes, without even contesting the resolution of the fiscal. So, ibig sabihin, siya mismo nag-agree siya. Oo, pero ang kanyang postponement, gusto niya, up to June. That's dilatory. Hindi papayagan ng korte yan. And obviously, that is intended to buy time. So, kung matapang talaga siya, man enough to face the charge as he has always professed, dapat agad-agad magpa-arraign na siya. Huwag na magpa-postpone because he only deceives the public. Sinasabi niya, he's willing to face all these charges and yet, he's trying to delay. So, hindi yon consistent sa kanyang posisyon. 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang maaring parusa ng kasong inciting to sedition, ngunit bailable naman o maaring magpiyansa sa naturang kaso. Para sa Eagle News, Erwin Temperan, I'm 1 with 25.